Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 10. Bakit nga ba hindi niya naisip ang mga sitwasyon na yon dahil sa biglang pagdating ni Salome? Lalo na, naaalala niya noon na binati ni Christine ang kambal na anak niya. Akala niya, kinuha na ito ng babae. Divina! Aling Salome! Aling Salome! Nasaan ho ang anak ko? Mabilis na lumapit si Divina sa babae at hinawakan ang magkabila nitong kamay. Nagsimula na ring umiyak si Salome at hingi ito ng hingi ng kapatawaran sa kanya. Bakit ho kayo humihingi ng tawad? Nasa loob ang anak ko, hindi ba? Nasaan ho si Arabel? Ilabas niyo siya. Divina, patawarin mo ko, iha. Patawad. Hindi ko naman alam. Napag-utusan lang kami. Doon na tuluyang natigilan si Divina at unti-unting napasalampak sa sahig sa panghihina habang patuloy na umiiyak. Tama siya. Pagsisisihan niya talaga ang desisyon niya na yon. Anong napag-utusan, Aling Salome? Alam mong anak ni Divina yon. Bakit mo hinayaan sa kanya? Napatingin si Salome sa lalaking kasama ni Divina at umiling. Wala kaming magawa. Kami naman ang gigipitin niya kung hindi namin susundin ang nais niya. Napaangat ng tingin si Divina. Dahil doon, sino? Sino ang sinasabi ninyong nag-utos sa inyo? Si Ma'am Christine. Si Ma'am Christine Valderrama. Umuwing tulala si Divina habang si Jadon ay napapabuntong hininga na lamang. Bago sila tuluyang umalis, ay binigyan niya ng babala si Aling Salome at kapag hindi niya naibalik ang baby na pamangkin niya ay sisiguraduhin niya na masasama ang mga ito sa makukulong. Hindi naman pwedeng basta-basta na lamang sila pumunta sa bahay ng mga Valderrama at kunin si Arabel dahil siguradong itatanggi ito ni Christine. Samantalang sa bahay naman ng mga Valderrama ay galit na galit si Christine nang makitang muntik ng kunin ni Salome ang batang pinakuha niya dito. 1 linggo na ang nakakaraan. Walang hiya kang babae ka? Malakas na sampal ang inabot niya kay Christine matapos itong ibigay sa kanya ng mga tauhan. Ang lakas ng loob mong saksakin ako patalikod, Salome. Ang bagay sa mga tulad mong babae ay dinidispatcha. Nanlaki ang mata ni Salome sa narinig at patuloy na nagmamakaawa sa babae, ngunit hindi nakinig si Christine. Inutusan niya pa rin ang kanyang mga tauhan na rapin ito at pagkatapos ay patayin. Bad trip na umalis si Christine sa tagong parte ng kanilang lupain at bumalik sa mansyon. Ma'am! Ma'am! Ngunit napatigil siya na may tumawag sa kanyang isang babae. Paglingon niya ay nanlaki ang mata niya nang makitang buhat-buhat nito ang sanggol ni Divina. Agad na inilibot niya ang mata sa paligid nang masiguro na walang ibang nakakita ay dali-dali siyang lumapit dito. Hoy! Sira na ba ang ulo mo? Para dalhin dito ang batang yan? Madiin na bulong niya sa babae at iniiwasan na may makarinig. Ngunit dahil doon ay nagsimula ng umiyak si Arabel. Patigilin mo yan. Natakot yata sa iyo, ma'am. Sinamaan niya ng tingin ng babae. Alisin mo yan dito. Itago mo sa basement. Doon mo alagaan. Sisiguraduhin mong walang makakaalam na nandun yan. Pero ma'am, wala nang pero-pero. Itinulak na niya yon paalis. Kung kaya wala nang nagawa ang babae kundi ang dalhi ng umiiyak na sanggol. Alam niya na hindi tama ang ginagawa niya, ngunit ano ba ang magagawa niya dahil napag-utusan lamang din siya.
Ayaw niyang magaya sa kakilala niyang si Salome. Dapat pala, hindi na ako sumama kay Salome. Inis na bulong nito habang papalayo. Is that a baby? I can hear it from her crying. Nanlaki ang mata ni Christine nang marinig ang boses ni Valentin sa likuran niya. What? Yes. Sanggol nga yun. Nanghihingi ng tulong yung babae Financially, binigyan ko, kaya umalis na din. Utal na sabi ni Christine, kung kaya napakunot ang noo ni Valentin. Alam niya na may tinatago ang babae, lalo na tungkol sa sanggol. Huwag mo nang pansinin yon, Valentin. Halika na, siguradong hinahanap na tayo ni Daddy. Nanggaling na ako sa ospital kung nasaan si Adeline. Sinabi ko na din sa kanila na ililipat ko siya sa ibang bansa. Handa na ba si Divina na umalis? Napalingon si Jadon sa kanyang lola. Ang isasalubong sa kanya ay ang kalungkutan. Napansin agad ng matanda ang pagkabalisa nito kung kaya agad na napalitan ng pagtataka ang mukha nito. May problema ba, apo? Grandma, sobrang laking problema. Natagpo ang wala ng buhay si Aling Salome. Wala ng babaeng pag-asa natin para makuha si Arabel at para mapatunayan na si Christine ang may kasalanan. Anong sinabi mo, Jadon? Sabay silang napalingon sa nagsalita at nanlaki lalo ang mata nila nang makita doon si Divina. Sabihin mo na mali ang narinig ko, Jadon. Hindi nasagot ang kanyang tito at napayuko na lamang. Dahan-dahan na naglakad papalapit si Divina kay Jadon at hinawakan nito ang kamay ng lalaki. Jadon, sumagot ka sa akin. Sabihin mo mali ang pagkakarinig ko. Malungkot na tumingin si Jadon kay Divina at napailing. I'm sorry, Divina. Nabitiwan ni Divina ang kamay ni Jadon at napailing. Napatingin siya sa kanyang lola na maging ito ay nalulungkot at naaawa na sa kanyang apo. Sa mga lumipas na araw ay hindi nagiging maganda ang mental health ni Divina. At kapag ka nagpatuloy pa ang stress sa kanya, ay baka hindi na niya kayanin at tuluyan na siyang mawala sa sarili. Apo, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Makukuha natin si Arabel, okay? Pero paano, Lola? Paano natin makukuha kung kilala ko si Christine? Hindi basta-basta aamin yon. Napaatras si Divina habang napapasabunot sa kanyang buhok. Hindi ko dapat ipinamigay ang anak ko. Hindi ko siya dapat pinaampon. Kahit mamatay kami ng sama-sama, yun dapat ang inisip ko, hindi ang ganon. Agad na lumapit si Jadon kay Divina at niyakap ito. Jadon, samahan mo ko kila Christine. Kukunin ko ang anak ko. Divina, kung pupunta ka doon, maaaring baligtarin ka na naman ng half-sister mo. At ikaw ang pagmukaing masama. Wala akong pakialam. Basta makuha ko ang anak ko, Jadon. Gusto ko makuha si Arabel. Pinagbigyan ni Jadon ang gusto ni Divina. Kung kaya palabas na sila upang sumakay sa sasakyan nang biglang tumunog ang cellphone ni Divina. Dali-dali nitong sinagot at maya-maya lang ay bigla itong humagulhol kung kaya kinuha agad yon ni Jadon at kinausap ang tumawag. Hello? Yes, hello sir. From the hospital po ito. Mayroon pong nakapagsabi sa amin na anak daw ni Miss Divina ang bangkay ng sanggol na nakuha mula sa nasunog na bahay. Pagkarating nila sa ospital, ay agad naming itinuro ang sinasabi nitong sanggol na nakita mula sa sunog. Naabutan nila sa may labas ng morgue ang umiiyak na babae na nakausap nila sa dating bahay ni Salome. Napatayo ito nang makita si Divina. Divina? Nakuha ni Salome ang anak mo, ngunit nasunog naman ang bahay nila kasama ang anak mo. Walang natira sa kanila. Maging ang asawa nito ay wala na.
Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Divina dahil piling niya ay wala nang lalabas na boses sa kanyang bibig dahil nailabas na niya ito lahat sa kanyang mga luha. Itinuro ng nurse ang bangkay na nasa loob at tinatanong sila kung gusto ba nilang makita ang sunog na bangkay na sanggol. Divina, sigurado ka ba? Sigurado ako, tito. Please. Yun ang unang beses na tinawag siyang tito ni Divina. Sa puntong iyon ay alam niya na nasabi ito ng babae dahil sobrang sakit ang nararamdaman. Wala siyang ibang nagawa kundi alalayan ang pamangkin habang kasunod sila ng isang nurse. Hindi na halos makilala ang kanilang mga katawan dahil sa sunog. Pero may ibang parte pa naman na maaaring makapagpatunay na siya ang iyong anak. Natigilan si Divina matapos iyong sabihin ng nurse dahil iniangat nito ang maliit na parte ng kumot na nakatabing sa isang bangkay. Lumabas doon ang maliit na kamay na sanggol na mayroong bracelet na binili pa ng kanyang mama. Pareho silang kambal na mayroon niyon kaya hindi siya maaaring magkamali sa itsura at kulay niyon. Arabel! Tumakbo na si Divina. Papalapit doon at niyakap ang may takip na kumot. Sinubukan siyang pigilan ni Jadon ngunit hindi pumayag si Divina dahil alam niyang maaaring iyon na ang huling pagkakataon na mayayakap niyang anak. Anak ko! Patawarin mo ko! Patawarin mo si Mami! Napaiwas na lamang siya ng tingin kay Divina kahit pa pumapalibot na sa buong paligid ang umiiyak na boses ng babae. Are you ready, Divina? Hindi nilingon ni Divina si Jadon nang tanungin siya nito. Ilang araw na ang lumipas simula nang mawala si Arabel sa kanila at si Divina ay hindi mo na makausap ng maayos ngayon. At minsan ay hindi na rin ito nag-iimik. Katulad na lamang ngayon, tulala na naman ito. At tilang mayroong hinihintay sa may beranda dahil parati itong nakatanaw sa labas ng gate. I can feel it. Buhay pa ang anak ko. Napabuntong hininga si Jadon at nilapitan ang dalaga. I know, Divina. Kaya nga kailangan mo nating lumayo. Babalikan natin siya makalipas ang ilang taon. Tumingin si Divina kay Jadon dahil doon. Why? Bakit hindi na lang natin siya hintayin dito? Alam ko na darating siya. Hindi na alam ni Jadon kung paano pagagaanin ang loob at sasabihin niya sa pamangkin. Alam niya na sobrang hindi na healthy ang mind ng babae at maging ang anak nga nitong si David ay hindi na napapansin dahil sa trauma. Alam niya na maraming hindi magandang nangyari sa buhay nito at nasaksihan niya kung paano siya iwan ng mga taong mahalaga sa kanya. Kahit nga ang kapatid nito na si Adeline ay hindi pa rin gising hanggang ngayon, maging ang lola nila ay nag-aalala na para sa kalusugan ni Divina. Kung kaya nagpa siya sila na dalhin ito sa ibang bansa at doon ipagamot. Doon natin siya hihintayin, Divina. Mag-iiwan ako dito ng note na nagsasabing sumunod siya sa atin. Medyo nagliwanag ang mukha ni Divina dahil sa kanyang narinig. Talaga? Salamat, Jadon. Ayokong iwan ang anak kong si Arabel. Divina, kinalimutan mo na ba ang isa mo pang anak? Natahimik si Divina at maya-maya pa ay biglang napatayo. Tama, si David. Sinundan ni Jadon si Divina at itinuro ng maid sa kanya kung nasaan si David. Nasa loob na ito ng sasakyan at kapag ka pumasok na ang babae, ay doon na sila aalis. David, anak ko. Pumasok na si Divina sa loob kung kaya maging si Jadon ay mabilis na pumasok doon at isinara ang pinto. Hinayaan ng lola nila si Divina na buhatin si David na tahimik na natutulog. Palihim na natapunan ng tingin si Jadon at ang lola niya
at pinaandar na ang sasakyan. I will do my best to get you back together, Divina. Sisiguraduhin ko na makakamit mo ang tamang hustisya na nararapat para sa'yo. Sa pagbabalik mo, hindi ka makikilala ng lahat at malilito lamang sa katotohanan. Seryosong sabi ni Jadon sa kanyang isipan habang nakatingin kay Divina na nakangiti habang hinihimas ang pisngi ng anak. After 7 years, welcome back, Miss Divina. Sabay-sabay na bati ng mga nakahilerang maid sa kabababa pa lamang na kotse ng babae na nakasuot ng isang makapal na sunglasses. Nakasuot ito ng isang itim na dress na hapit at kitang-kita ang magandang hubog ng katawan. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at nagulat ang mga maid nang makita nila ang itim na mata ng bagong dating. Ay, Miss Adeline po pala. Grabe, magkamukha po talaga kayo ni Miss Divina. Bulalas na sabi ng isang maid kung kaya napangisi ang babae ng palihim at taas noong naglakad papasok sa loob. Bumaba na din si Jadon sa loob ng sasakyan at katulad ng kadadaan lamang na babae ay binati siya ng mga maids nila. Nakatanaw siya sa papalayong figura ng babae habang mayroong ngiti sa labi. Welcome back, Divina. Or should I say, Adeline. Napailing na lamang ito sa kanyang naisip at sumunod sa papalayong babae. Come in. Nakita kong bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok doon si Jadon, ang aking tito na hindi ko trip na tawaging tito. Why are you wearing black? It is a wedding, not a burial. Napataas ang sulok ng labi ko dahil doon. That is my point. It is her wedding but at the same time, her burial. It is the start, Jadon. My time has come. Naglakad pa ito papalapit sa akin at sumandal sa pader, sa gilid ng vanity table ko. Are you really sure that you are ready enough, Divina? Huminto ako sa paglalagay ng red lipstick at tinignan siya ng walang gana. 7 years is enough to get ready. Isa pa, ang tagal nating inintay ang pagkakataong ito. Hello, did you forget that you trained me this way? I just did that for you to become stronger and fiercer. Kaso, mukhang napasobra yata. Nag-aalala lang naman ako na hindi mo kayanin. Ang haharapin mo. Malalaking pamilya ang babanggain mo, Divina. Napairap ako sa sinabi niya. As if naman, may pakialam ako kung malalaking pamilya ang babanggain ko o kakalabanin ko. I know how they play the game. Kaya makikisabay ako sa laro nila. Siguro naman ay sapat na ang 7 taon na paghahanda yet pagdudusa. It's been 7 years, but still yung sakit na nandito pa rin. Napailing ako sa isiping iyon at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. What time? 10 a.m. Good. May 3 hours pa ako. Who's the groom? Ngayon kasi ang araw ng kasal ni Christine. Ang half-sister ko na siyang may kagagawan kung bakit ako nagdusa sa nakalipas na mga taon. Ang taong dahilan kung bakit gabi-gabi ay hindi ako pinapatulog ng masasamang panaginip. Minsan, nagigising na lamang ako na umiiyak dahil sa naririnig ko ang paghingi ng tulong ng anak ko. Hindi ko na dapat iniisip ang bagay na ito. Nandito na ako ngayon. Nandito ako para ipaghiganti ang anak ko at ang mama at papa ko. Wala akong nakuhang sagot kay Jadon, kaya tinignan ko siya nang naiirita. Are you planning to answer my question? Her groom is Valentin Montoya. Oh, hindi ako agad nakareact sa sinabi niya pero maya-maya ay napangisi na lamang din ako. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Silang dalawa ang magkasama noon pa man at ang Montoya ang target ng family ni Daddy. Much better. Magkakasama ang mga taong dahilan ng pagbabalik ko. Gotta go, Jadon. Tumayo ako sa aking pagkakaupo.
Nakasuot ako ng black dress na hanggang gitnang parte ng binti ko. Mayroon din akong kinuha na makapal na black shade at ang aking sling bag. Habang palabas ako ay napahinto ako nang mapansin kong sumusunod sa akin si Jadon. "Tell me that you are not coming with me, right?" "Yes, I am." Napairap ako sa sinabi niya at nag-cross arm sa harap niya habang tinititigan siya ng seryoso. "Okay, fine. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, Divina." Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti at ipinatong ang kamay ko sa aking dibdib. "Don't worry, Jadon. Bato na to. At isa pa, sila dapat ang mag-alala sa biglang pagdating ko. Binalaan ko na sila noon na babalik ako. Watch me to bring them down, Jadon." Being early is good, but being late is much better, lalo na sa mga katulad ko na ang hanap ay hustisya. Wala bang tumututol sa kasal na ito? Tahimik akong naglakad papasok nang marinig ko yung sinabi ng pari. Pagkarating ko sa likuran ay tinignan ko agad ang groom at bride na nasa harapan nila. Inililibot nila ang mata sa buong paligid na tila naghahanap ng tututol. Sabihin ko kayang tutol ako, tapos dugtungan ko ng "It's a prank." Okay, let's continue. Pero nagtagpo ang mata namin ni Valentin. It's been 7 years simula nang huli ko siyang makita. In terms of his physical appearance, handsome as ever. Well, bonus na yata yun sa lahi nila pero sa ugali, I don't know. At excited na alam kong malalaman yon, ninisian ko siya bago ito tuluyang mag-iwas ng tingin. Kita ko ang gulat sa ekspresyon niya, kaya ako napangisi. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang paglingon ng dalawa niyang best man sa kinalalagyan ko. Shit! Agad akong napataliko dahil si Travis at Vincent yon. Yes, of course. They are best friend of friends, kaya nandito sila. Good. Paano ko sila harapin nang hindi nawawala sa karakter ko? Isa sila sa mga taong hindi ko makakalimutan sa aking tanang buhay. Dahil sa malaking naitulong nila sa pamilya ko, I guess I must include them in the game. Kailangan ko lang maging maingat. Naglakad na ako palabas upang dumiretso sa reception, ngunit natigilan ako sa paglalakad nang maalala ko si Grandpa. Kumusta na kaya siya? Okay na kaya ang lagay niya? At hindi na nakasakay sa wheelchair? Sana okay na siya. Gusto ko siyang makita kahit hindi ko siya makausap. Ang tagal kong naghintay sa reception area. Gusto ko na nga lang umuwi at magpahinga pero wala akong choice. Ito ang araw kung kailan magiging aware sila sa present ko. Nakaupo ako sa table na mayroong nakalagay na nameplate na Cullen Architect, o mas kilalang sa pinaikling tawag na CAX. Ito ang negosyo na pamilya nila Lolo, ang kumpanya ng mga pinakamagagaling na architects sa buong mundo. Dahil na rin nasa dugo namin ang pagiging architect, hindi na ako nagtaka na nagustuhan ko ito at hindi ko na malayang isa na ako sa kanila. I am currently the president of CA Company, but now I am representing our business as a representative and as a different person. Later, you will know who. Let's all welcome Mr. and Mrs. Montoya. Tumayo kaming lahat upang bigyan ng isang masigabong palakpakan ang bagong kasal. Si Christine, ang laki ng ngiti habang si Valentin naman ay seryoso lamang at hindi mo man lang mababakasan ang saya sa mukha nito. Ano pa bang aasahan? Noon pa yan ay ganyan na yan. Bumalik kami sa aming pagkakaupo at nagsimula na ang event. Mabuti na lang at inilipat ko ang nameplate ng upuan ko dito sa likuran. Hindi naman halatang gusto agad nilang makita ang representative ng kumpanya namin, hindi ba? Well, yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Kinuha ko ang pagkakataon
ang pag-invite nila sa amin para harapin sila. Nabalitaan ko na mayroon silang gagawing project at gusto ng mga ito na magmula sa CA company. Ang architect, that is why I'm here. Hindi ko na kailangang lumipat sa kanila dahil sila mismo ang lalapit sa akin. And now, from the CA company, they are here with us. Sa bilis ng oras, ay ako na agad ang magbibigay ng regalo sa kanila. Dahil na rin ako lang ang surprise guest dahil di naman sigurado ang mga ito kung a-attend ba kami. Ay narinig ko agad ang bulungan ng mga tao at hinahanap ako. Maging ang spotlight ay hindi alam kung saan yon itututok dahil nga lumipat ako ng upuan. Tahimik akong naglakad mula sa likuran papunta sa gitnang daan hanggang sa unti-unti ay may nakapansin na sa akin. Siyang representative ng CA company. Isa lang? Akala ko madami sila. Sira, mahirap mahagilap ang tauhan ng CA company. Kaya ang swerte na nila dahil umatin siya. Pero ang ganda niya. Sakto na tumapat na sa akin ang spotlight. Nang ngumiti ako ng pagkatamis-tamis sa kanilang lahat. Kitang-kita ko sa unahan ang nagtatakang mukha ng bagong kasal, maging ang mga magulang ng mga ito. Hindi ko na muna yon pinagtutuunan ng pansin at pumunta sa gitna kung saan andoon ang mikropono. Congratulations Mr. and Mrs. Montoya. First of all, thank you for inviting us. Bahagya akong yumuko sa kanila. No, we should be the one to thanking for coming here. Sagot ni Christine, kaya natawa ang mga tao. Ngumiti na lamang din ako at nagpatuloy. Next, I want to introduce myself. Hinubad ko ang shade na suot ko at nakita ko ang pag-flash ng aking mukha sa malaking screen. Kung kaya ngumiti ako. Nang tignan ko ang mag-asawa, ay halata ko na doon ang pagkagulat. Kung kaya, mas nilakihan ko pa ang ngiti ko. I am Adeline Devine, Stephen, an architect from CA company. Adeline? Mahinang sabi ni Christine na hindi maalis ang tingin sa akin. Kung kaya, nagkunwari akong napakunot ang noo ko. You know me, Mrs. Montoya? Sunod-sunod na umiling siya sa tanong ko. Kung kaya napangisi ako sa aking isipan at nagpatuloy. On behalf of our company, this is my gift for you. Kinuha ni MC ang dala kong paper bag at iniabot sa gulat pa rin na bagong kasal kahit nagtataka ay binuksan niyo ni Christine at nang makita ang laman niyon ay napatingin siya sa akin. A wine glasses. Tumanga ako sa sinabi ni Christine at sinenyasan ng isang waiter para bigyan ako ng wine. Bigyan mo din ng bagong kasal. Tumango naman ako at nilagyan ng wine ang baso ng mag-asawa. A toast for a newlywed. Taas ko pita na sabi ko sa kanila na agad na ikinasunod sa akin ng mga taong naroroon. Cheers! Habang umiinom ay napangisi ako. Kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha ni Christine at Valentin. Nandun pa rin ang pagkabahala. Nang maubos ang wine ay bigla akong napasigaw. There's a rat! Rat? Dahil sa sigaw ko, ay nag-hysterical si Christine at agad na kumapit sa asawa niyang si Valentin na agad naman itong inalalayan. Narinig ko ang tawanan ng ibang bisita, ngunit hindi yon ang intensyon ko. Nahulog ang wine glass na hawak nito sa kanyang gown at nagpagulong-gulong ito papunta sa akin. Pinulot ko yon at tumayo. Promise, I saw a rat. Inosente kong sabi nang makita ko ang kakaibang tingin sa akin ni Christine na mukhang masiguro nilang wala. Gusto kong matawa sa reaksyon niya pero kailangan kong magpatuloy. Oh no! May lamat na! Pagkunwari kong malungkot na sabi habang nakatingin sa wine glass. Kukunin ko na to. Ayoko na magkaroon ng lamat ang pagmamahalan ninyo. Kaya trust each other, okay? Congratulations ulit.
Tumalikod na ako upang bumalik sa kinauupuan ko, ngunit nahagip ng mata ko si Travis at Vincent na magkatabi. Tinitigan ko din sila at ngumiti. I guess it is a good start. The game has begun. At dito na po nagtatapos ang chapter 10 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.